Sa isang malawak at magarang opisina sa gitna ng Makati, tumayo si Andrea sa harap ng reception desk. Kinakabahan ngunit puno ng excitement. Hawak niya ang isang brown envelope na naglalaman ng kanyang resume at mga requirements. At itong una niyang corporate job. Hi, good morning! Masigla niyang bati sa receptionist na nakasuot ng corporate uniform. I'm Andrea Ramos. Ngayon po yung first day ko. Tinignan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. Miss Ramos, welcome. Please wait lang po Tatawagin ko lang si Miss Liza, ang HR manager natin. Have a seat. Nginitian niya ito at naupo sa isang malambot na couch habang hinihintay si Miss Liza. Nilibot niya ang kanyang tingin sa paligid. Ang mga empleyado ay abala sa kanilang computer. Ang ilan ay seryoso sa pagtatype, habang ang iba'y nakangiti at nagkwekwentuhan. Grabe naman, parang lahat dito mukhang model Bulong niya sa sarili. Napansin niyang sobrang linis at moderno ng office. May mga glass walls at indoor plants, at isang maliit na coffee bar. Andrea! Sigaw ng isang babaeng nakangiti papalapit. Si Miss Liza na may dalang folder. Welcome sa kumpanya. Ready ka na ba? Yes po, ma'am. Tumayo si Andrea at masiglang ngumiti. Okay, I'll tour you around the office para maging familiar ka na. At ang una mong makikilala, syempre ang boss mo. Biglang nanlaki ang mata ni Andrea. Ay, mamimit ko na po agad si boss. Tumawa si Miss Liza. Oo naman. Pero don't worry, mabait siya, kahit medyo tahimik at seryoso. Tara, I'll introduce you to Sir Adrian. Sa bawat hakbang, ramdam ni Andrea ang kabog ng puso niya. Pagdating nila sa isang glass door na may nakalagay na department head, Adrian Monteverde. Tumigil si Miss Liza. Monteverde? Sounds mayaman. Lord, wag niyo akong pababain sa first impression, please. Feeling ko naman, gwapo siya. Sabi ni Andrea sa isipan habang kumakatok si Miss Liza. Sir, good morning. This is Miss Andrea Ramos, our newly hired for your department. Sabi ni Miss Liza. Binuksan ang pinto at tumambad ang isang lalaking nakaupo sa harapan ng desk, abala sa pagbabasa ng documents. Tumingala si Sir Adrian, isang matipunong lalaki na may maamong mukha ngunit matalas sa mga mata. Suot niya ang isang puting long sleeve na nakaroll up ang manggas at mukhang amoy mayaman kahit wala pang 5 segundo si Andrea sa loob. Good morning po, sir. Bati ni Andrea habang nakangiti ng pilit at feeling stiff. Tinignan siya ni Adrian mula ulo hanggang paa, pero hindi sa bastos na paraan. Para bang tinatansya kung magiging efficient siya bilang empleyado. Tumango si Adrian. Welcome to the team. I hope you're ready to work hard, Miss Ramos. Yes, sir. Sagot ni Andrea ngunit sa loob-loob niya. Grabe, boss pa lang parang nasa K-drama na ako. Ang gwapo, ang hot at ang sarap. Yun ang sinasabi niya. Nagpatuloy ang orientation, ngunit hindi mawala sa isip ni Andrea ang mukha ni Sir Adrian. Pagkalipas ng ilang oras, natapos na ang orientation ni Andrea. Nakaupo siya ngayon sa kanyang bagong desk, pinag-aaralan ng mga documents. Subalit ang atensyon niya ay hindi sa trabaho. Nasa lalaking nasa kabilang cubicle, si Adrian. Grabe naman si Sir, ang gwapo talaga niya. Hindi ba siya tao? Mukha siyang pang-leading role sa mga teleserye. Isip niya habang pinipilit ang sariling mag-focus. Biglang naglakad si Adrian papunta sa pantry. Kahit simpleng paglalakad lang, parang may kasamang runway show. Napalunok si Andrea. Focus, Andrea! Focus! Hindi ka nandito para maging leading lady. At hindi ka harutan. Saka na yun kapag okay ng trabaho mo. Pero sa totoo lang, hindi mapigil ni Andrea ang sarili. Pumikit siya saglit, pero biglang pumasok ang isang napaka-imposibleng imahe sa utak niya.
si Sir Adrian. Walang pang-itaas at naka-apron habang nagluluto sa kusina. Babe, breakfast is ready. Come here. Susubuan na kita. Sabi ni Adrian sa imagination niya. Napangiti si Andrea pero agad-agad din siyang natauhan. Hala, Andrea, ano ba itong iniisip mo? Ang harot mo naman. First day mo pa lang. Napatampal siya sa sarili. Pagbukas ng mata niya, biglang sumulpot si Adrian sa harap ng desk niya. Miss Ramos, can you organize these files for me? Natulala si Andrea. Yes po sir. Tumingin si Adrian ng diretso sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo. Are you okay? Yes po sir. Ayos na ayos po. Sagot niya. Pilit ang ngiti. Ngumiti ng bahagya si Adrian at bumalik sa cubicle niya. Nang makalayo ito, napasubsob si Andrea sa desk. Oh my gosh, Andrea! Hiyang-hiya na ako sa sarili ko. Lunch break na, kaya't nagpunta si Andrea sa isang nearby fast food chain kasamang bagong kaibigan sa office, si Carla. Si Carla ay outgoing at malakas ang loob, kaya't mabilis silang nagkapalagayan ng loob. Uy, kamusta yung first day mo? Tanong ni Carla habang naghihintay ng order. Okay naman, pero... Sagot ni Andrea. Kunwaring pa-humble pero halatang may itinatago. Pero ano? Carla, ang gwapo ni Sir Adrian. Bulong niya. Tumawa ng malakas si Carla. Ay Diyos ko, lahat tayo nasabi na yan nung first day natin. Talagang gwapo yun. Pero seryoso yun sa trabaho ha. Walang makakaporma dyan. Hala, ganun ba? Paano kung ano, magpapakyut ka? Sarkastikong tanong ni Carla sabay tawa. Hoy, hindi Pero pwede rin kasi hindi lang pa-cute. Pagtanggi ni Andrea, pero sabay silang nagtawanan. Alam mo Carla, habang tinitingnan ko siya kanina, bigla na lang akong, alam mo yun, parang ano? Parang gusto ko siyang gisingin sa umaga na may dala akong kape. Tapos, bihisan siya. Kagatin. Ipaghanda ng almusal. Pabirong sabi ni Andrea. Baliw kang talaga. Wala ka pang isang araw sa office. Gusto mo nang maging coffee maker ni sir. Hindi naman. Pero seryoso, Carla. Parang hindi ko na kayang mag-focus. Ang hirap magtrabaho kapag may ganung kagwapong boss. Tumawa si Carla. Good luck na lang sa'yo, girl. Naging masaya ang unang araw ni Andrea. Close niya na rin agad ang kanyang mga kasamahan. Mabuti na lang at wala siyang kahihiyan pang ginagawa dahil ibang epekto ni Adrian sa kanya. Pagka-uwi ni Andrea, agad siyang sinalubong ng kanyang nanay sa sala. Nakaupo ito habang nanonood ng teleserye. Oh anak, kamusta ang first day mo? Tanong ng nanay niya. Ma, grabe! Sagot ni Andrea sabay upo sa tabi nito. O bakit? Ano bang nangyari? Hindi ka ba okay sa trabaho mo? Tanong ni nanay, halatang nag-aalala. Hindi ma, okay naman. Sobrang okay nga Sagot ni Andrea pero ang ngiti niya abot hanggang tenga. Uy, bakit parang kinikilig ka riyan? Ma, yung boss ko. Ano? Anong meron sa boss mo? Ma, sobrang gwapo niya. Sigaw ni Andrea sabay takip sa mukha. Hay nako, yan ang iniisip mo sa trabaho? Kilig-kilig lang? Paano kung suplado yan? Ma, kahit suplado siya okay lang. Parang Prince Charming. Parang sa mga teleserye na pinapanood mo. Napahagalpak ng tawa si nanay. Nako, Andrea, baka tapusin ka ng tatay mo kapag nalaman niyang ang boss mo ang pinagkakainteresan mo. Ma, paano kung si Sir na yung dawan ko? Biro ni Andrea. Dawan? Hoy Andrea,
Magtrabaho ka muna ng maayos bago ka magcupid-cupidan. Naman, biro lang eh. Sagot ni Andrea. Pero sa totoo lang, gusto niyang maniwala na may posibilidad. Habang natatawa, umiiling na lang ang nanay niya. Bahala ka, Andrea. Basta't huwag mong gagawing teleserye ang trabaho mo, ha? Yes po, ma. Sagot niya sabay tawa. Pero paano kung may love story na talaga akong iniisip, ma? Ilang araw pa lang ang lumipas mula nang magsimula si Andrea sa trabaho. Pero unti-unti na siyang nasasanay sa corporate life. Subalit ang isang bagay na hindi niya masanay ay ang presensya ni Sir Adrian. Kaya nang magdesisyon siyang kumuha ng kape sa pantry, hindi niya akalaing magsisimula yun ng isang eksena na hindi niya makalilimutan. Habang nagtitimpla siya ng instant coffee, nagmamadaling pumasok si Sir Adrian. Good morning, Miss Ramos. Bati nito habang naghahanap ng mug sa pantry shelf. Napalunok si Andrea. Hindi niya inaasahang masosolo niya sa pantry ang lalaking lagi niyang ini-imagine na walang pantaas sa mga harot niyang daydreams. Good morning po, sir. Sagot niya. Pilit pinapanatili ang maayos na postura. Naka-roll up ang sleeves ni Adrian at mukhang bagong paligo. Amoy niya ang faint scent ng mamahaling perfume nito. Parang tumigil ang mundo ni Andrea habang tinatapon ang sachet ng 3-in-1 coffee sa trash bin. Pero sa kasamaang palad, hindi siya tumingin sa harap niya. Habang iniisti ang kape, bigla niyang nabunggo ang braso ni Adrian at natapon ang laman ng kanyang mug. Diretso sa puting polo ng boss niya. Ay, Diyos mio! Sir, sorry po! Sorry! Tarantang sabi ni Andrea habang pilit niyang kinukuha ang tissue sa pantry counter. Tumayo si Adrian, halatang nagulat pero kalmado. It's okay, Miss Ramos. Relax. Relax, sir. Ang mahal po ng damit niyo eh. Sabi ni Andrea habang pinupunasan ng polo ni Adrian gamit ang tissue. Pero sa sobrang pagmamadali, nahawakan niya ang dibdib nito. Biglang natigil si Andrea. Tumahimik ang paligid. Napatitig siya sa dibdib ni Adrian. Grabe, solid pala talaga to. Hindi lang imagination ko. Sabi ni Andrea sa isipan. Miss Ramos. Malamig ngunit kalmadong sabi ni Adrian. I think that's enough. Napakurap si Andrea at agad na itinaas ang kamay. Ay, sorry po ulit, sir. Nataranta lang ako. Tumikhim si Adrian. Halatang pinipigilan ng ngiti. I'll just go change. You might want to calm down before you accidentally burn someone next time. Tumalikod na si Adrian at lumabas ng pantry. Naiwan si Andrea. Nakatingin sa sahig at nakakuyom ang kamao. Andrea, ano ba yan? Bulong niya sa sarili. Sabay suntok sa hangin. First week pa lang nakakahiya ka na agad. Habang sinusubukan niyang iproseso ang nangyari, biglang pumasok si Carla. Uy, ano nangyari? Ba't parang natapunan ng kape yung floor? Napatingin si Andrea kay Carla. Sabay bulong. Girl, natapon ko yung kape sa polo ni Sir Adrian. Tapos, nahawakan ko pa yung ano? Tanong ni Carla. Nagtataka. Yung dibdib niya. Bulong ni Andrea. Pabulong pero puno ng panik. Tawa ng tawa si Carla. Halos mawala ng hangin. Hay naku, Andrea ka talaga. Balita ko nga. Cheerful distraction ka raw dito. Mukhang sinisimulan mo ng patunayan ah. Dumating ang unang team outing ni Andrea. Isang Friday night sa isang resto bar sa BGC. Sobrang saya ng atmosphere. May kantahan, tawanan, at syempre, inuman. Si Andrea, dahil likas na masiyahin ay mabilis na nakihalubilo sa mga kasamahan. Andrea! Shot! Sigaw ni Carla habang iniaabot ang isang baso ng tequila. Ay, hindi ako magaling uminom, Carla. Sagot ni Andrea pero kinuha rin ang baso.
Hoy, hindi pwede. First outing mo to, tradisyon to, okay? Natawa si Andrea at ininom ang shot. Napangiwi siya sa hapdi ng alak pero natawa lang. Ilang minuto pa, napansin niyang pumasok si Adrian. Nakasimpleng polo shirt at jeans. Mas lalo siyang nagulat dahil ang casual ng suot nito ay mas lalong nagpalutang ng charm nito. Grabe! Kahit off-duty, mukha pa rin siyang boss ng lahat ng bagay. Lumapit si Adrian sa table nila at agad na pinaupo ng mga kasama. Tahimik lang itong umupo at uminom ng beer habang nakikinig sa usapan. Pero si Andrea hindi mapakali. Pakiramdam niya, bawat kilos niya ay tinitignan ni Adrian kahit na hindi naman. Andrea, tara shot pa! Sigaw ni Carla. Hoy, tama na. Mamaya kung anong mangyari. Sagot niya. Pero binigyan pa rin siya ng baso. Miss Ramos, kaya mo pa ba? Tanong ni Adrian. Biglang nakatingin sa kanya. Natigilan si Andrea. Hindi niya alam kung papaanong sumagot. Kaya pa naman po, sir. Sagot niya. Pero sa loob-loob niya, gusto na niyang bumagsak sa sahig sa hiya. Makaraan ng ilang oras, halos lahat ay lasing na. Si Andrea, hindi na halos makaupo ng maayos at puro tawa na lang ang ginagawa. Pero ang pinakasorpresa ng gabi ay nang si Adrian mismo ang lumapit sa kanya. Andrea, I think you've had enough. Sabi ni Adrian, bahagyang nakangiti. Sir, hindi po ako lasing. Sagot ni Andrea. Pero halata sa boses niya nakabaliktaran ng sinasabi niya. Let's go, ihahatid na kita. Sabi ni Adrian sabay alalay sa kanya. Sir, ang bait niyo po talaga. Bulong ni Andrea habang nakasandal sa balikat ni Adrian. Hindi alam ni Andrea na habang binibigkas niya ang mga salitang yon, bahagyang ngumiti si Adrian dahil natutuwa sa pagiging totoo ni Andrea kahit nalasing. Pagdating sa lobby ng apartment ni Andrea, tumigil si Adrian para ihatid siya sa pintuan. Andrea, kaya mo na bang umakyat ng mag-isa? Ngumiti si Andrea, halatang lutang. Sir, salamat po ah. Ang bait niyong talaga. Tumikhim si Adrian, medyo awkward. Okay, good night, Miss Ramos. Pero bago siya makalayo, hinilan ni Andrea ang braso niya. Sir, wait. Tanong ni Adrian, bahagyang yumuko para marinig siya. Walang pasabing biglang humalik si Andrea sa pisngi ni Adrian. Good night po, sabi niya, sabay tumakbong papasok ng elevator. Iniwan niya si Adrian na nakatayo sa lobby, gulat at walang masabi. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung anong ire-react. Samantala, sa loob ng elevator, napasandal si Andrea sa pader, pinipigilan ng ngiti. Oh my gosh! Ginawa ko yun! Pagdating sa unit niya, bumagsak siya sa kama habang iniisip ang nangyari. Patay na bukas, hindi ko na alam kung paano haharap kay sir. Kinabukasan ay nagising si Andrea na may napakabigat na pakiramdam. Napaupo siya sa kama at napasapo sa noo. Anong ginawa ko kagabi? Lahat ng alaala mula sa team outing ay bumalik sa kanya. Pinalo niya ang unan. Andrea, ang harot-harot mong talaga. First week pa lang pero kiss agad kay boss. Ano ka ba? Anong mukhang ihaharap mo ngayon sa office? Habang nagbibihis para sa trabaho, hindi niya alam kung papaanong babawiin ang nangyari. Pero wala na siyang choice. Kailangan niyang humarap kay Sir Adrian kahit na anong mangyari. Pagpasok niya sa opisina, tahimik ang lahat. Nagmamadali siyang dumiretso sa desk niya. Pero bago pa siya makaupo, biglang sumulpot si Carla. Hoy Andrea, kamusta ang outing kagabi? Mukhang close na kayo ni Sir ah. Sabay kindat nito. Napakunot noo si Andrea. Anong ibig mong sabihin? Kasi nakita kita. Hinatid ka pa niya sa lobby. Baka naman may something na kayo ha? Biro ni Carla.
Hoy Carla, wala. Tumigil ka nga dyan. Sagot ni Andrea. Pero obvious na may guilt sa boses niya. Habang nag-uusap sila, biglang lumabas si Sir Adrian mula sa kanyang opisina. Diretso itong lumapit kay Andrea. Miss Ramos, can I see you at my office? Parang natuyuan ng dugo si Andrea. Ito na yon. Matatanggal na ako. Goodbye, corporate world. Yes po, sir. Sagot niya. Pilit na pinananatili ang professional tone. Pagkapasok nila sa opisina ni Adrian, isinara nito ang pinto at naupo sa kanyang desk. Pinanood siya nitong maupo pero halatang pinipigilan ng ngiti. About last night, Paninimula ni Adrian. Biglang sumingit si Andrea. Sir, sorry po. Lasing lang po talaga ako. Hindi ko naman po sinasadya eh. Hindi ko na po talaga uulitin. Napataas ang kilay ni Adrian. I wasn't even going to bring that up. I just wanted to make sure na you're okay. You seemed out of it last night. Natigilan si Andrea. Anong ibig sabihin niyo, sir? Hindi niya iniisip yung halik? Okay naman po ako, sir. Sorry talaga sa abala kagabi, Tumango si Adrian na tumingin sa mga papeles sa desk niya. Good. Just don't drink too much next time. Especially if you can't handle it. Napalunok si Andrea. Yes po, sir. Noted po. Bago siya makalabas ng opisina, biglang nagsalita si Adrian. And Miss Ramos? Yes po, sir. Tanong niya, nagpipigil ng kaba. Ngumiti ito, bahagyang pilyo. Don't worry. I'll forget about the goodnight gesture. Parang gusto namang maglaho ni Andrea. Tumalikod siya ng mabilis at nagmamadaling bumalik sa desk niya. Sa isip niya, patay na. Hindi niya pala talaga kinalimutan. Pagbalik sa desk, sinalubong siya ni Carla na halatang kanina pang naghihintay ng kwento. Uy, ano sabi ni sir? Grabe, parang ang seryoso niya kanina Tanong ni Carla. Napailing si Andrea. Ay nako Carla, akala ko matatanggal na ako. Bakit naman? Tanong ni Carla. Curious. Kasi... Hindi alam ni Andrea kung papaanong sasabihin, pero nakita niya ang ekspresyon ni Carla. Halatang hindi ito titigil hanggat hindi siya nagsasalita. Kasi... hinalikan ko siya sa pisngi kagabi. Halos sumabog sa tawa si Carla. Ano? Hinalikan mo si Sir Adrian? Girl, ikaw na. Idol na talaga kita. Hoy Carla, hindi nakakatuwa. Sagot ni Andrea habang nagtatakip ng mukha. Hindi ko alam kung ano bang pumasok sa utak ko. O nung sabi niya? Tanong ni Carla habang hinahabol ang tawa. Naku, sabi niya raw. Patatawarin niya raw ako. Pero Carla, nakakahiya talaga. Baka naman iniisip niya ang harot-harot ko. Tumigil sa pagtawa si Carla at pinalo siya sa balikat. Girl, isipin mo na lang to. Kung ayaw niya sa'yo, bakit hindi siya nagalit? Malay mo naman kinikilig din si Sir. Carla, tumigil ka nga. Di mangyayari yan. Sabi ni Andrea. Pero sa loob-loob niya, parang umaasa siyang totoo ang sinabi nito. Makaraan ng ilang araw, nag-announce si Adrian ng bagong project sa kanilang department. Lahat ay magkakaroon ng kanya-kanyang task. At si Andrea, laking gulat nang malaman niyang magiging reporting partner niya si Adrian mismo. Habang nagmi-meeting sila, nakatingin si Andrea kay Adrian habang nag-i-explain ito. Pero imbes na mag-focus sa sinasabi nito, biglang pumasok na naman sa utak niya ang isang daydream. Imagine, si Sir Adrian, nasa beach, topless, habang nagtuturo kung papaanong mag-surf. Tapos bigla niyang sasabihin, Andrea, tutulungan kita. Andrea? Tawag ni Adrian na nagpaputol ng kanyang pag-iisip. Yes po sir. Mabilis na sagot niya. Are you okay? You seem distracted. Napahiya si Andrea.
Okay lang po ako. Nakikinig po ako. Good. I hope you're ready. This project is a big deal. And I'll need you to focus. Yes po, sir. Focus na focus po. Sagot niya. Pilit na pinipigilan ng sariling tumawa sa sariling kaharutan. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Carla sa kanya. Ano na naman yung iniisip mo? Kita ko sa pagmumukha mo, iba na naman ang tumatakbo sa utak mo. Wala. Pagdatanggi ni Andrea. Sabihin mo na, nagde-daydream ka na naman kay Serrano. Hindi na nakapagsalita si Andrea at napabuntong hininga na lang. Ay, Carla, paano ba to? Paano ko ba titigilan tong harot mood ko? Tumawa si Carla. Girl, hindi mo titigilan yan. Mukha namang may spark kayo ni Sir eh, kaya't laban lang. Ngumiti si Andrea. Hindi siya sigurado kung tama ba si Carla. Pero sa kabila ng lahat, may parte sa kanya na umaasang baka nga totoo. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa opisina, nagdesisyon si Andrea na umuwi sa bahay ng kanyang nanay para mag-unwind. Habang naghuhugas siya ng pinggan, pagkatapos ng kanilang hapunan, dumating ang nanay niya, si Aling Minda, dala ang bote ng wine. Oh, anak, mukhang stress ka sa trabaho ah. Halika nga rito at uminom tayo. Sabi ni Aling Minda habang inilalapag ang bote sa lamesa. Nay naman, wine pa talaga? Hindi po ba dapat tahimik na lang ang gabi natin? Reklamo ni Andrea, pero sumama rin siya sa nanay sa lamesa. Hay naku, hindi ako papayag na umuwi ang anak ko na parang pasan ng mundo. Tara na, cheers! Nagtawanan silang dalawa habang nagsimulang uminom. Sa unang lagok pa lang ni Andrea, agad nangungusap ang nanay niya. O ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ba parang ang lalim ng iniisip mo? Nay, wala naman po. Sagot niya. Pero halata sa tono niya na hindi siya nagsasabi ng totoo. Tigilan mo nga ako, Andrea ha? Kilala kita. Ano, may problema ka ba sa trabaho mo? May nambubuli ba sa'yo? Wala po, Nay. Sobrang bait nga po ng mga kasama ko eh. Sagot niya. Pero biglang napangiti na parang hindi napigilan ng sarili. Bakit parang ibang ngiti na yan? Tanong ni Aling Minda. Nakakunot ang noo habang nakatitig sa anak. Wala po. Sagot niya. Mabilis. Wala ka riyan. Ano na naman yung kaharutan mong iniisip? Halata sa mukha mo. Natawa si Andrea at napahawak sa noo niya. Nay, ang harot ba ng anak mo? Oo naman. Abay, mana ka sa akin eh. Ano ba? Tumawa si Aling Minda. O sige na, ikwento mo na. Sino ba yan? Crush mo? Manliligaw? Hindi na napigilan ni Andrea. Nay, si boss ko po. Boss mo? Aba, sosyal ka na ngayon ha? Anong nangyari? Tanong ni Aling Minda habang nagsasali ng alak sa kanilang baso. Nay, napabuntong hininga si Andrea. Sa team outing po namin, nahatid niya po akong pauwi kasi lasing ako. Tapos? Ano? Tanong ni Aling Minda, sabik sa susunod na bahagi ng kwento. Tapos, Nay, hinalikan ko siya sa pisngi bago ako umakyat sa elevator. Halos malaglag ang baso ni Aling Minda sa narinig. Ha? Andrea, ano ba yan? Ngayon palang hinaharot mo na si boss mo. Nay, ilasing nga po kasi ako. Hindi ko naman po sinasadya. Sagot ni Andrea. Pilit na dinedepensahan ang sarili. Hala ka, tapos ano sabi niya kinabukasan? Tanong ng nanay niya. Aliw na aliw. Wala naman po. Parang okay lang sa kanya. Pero sabi niya, don't worry, I'll forget the goodnight gesture. Ginaya ni Andrea ang pilyong ngiti ni Sir Adrian habang sinasabi ito. Halos humagalpak sa tawa si Aling Minda. Ang harot mo talaga, anak. Pero mukhang may gusto rin naman siya sa'yo. Kung hindi, edi sana binigyan ka na niya ng memo. Nay, hindi po yun ganoon. Reklamo ni Andrea. Pero natatawa rin. Tigilan mo nga ako, Andrea.
Kung makapagmukha kang prinsesa sa kwento mo parang siya pa yung kinikilig. Habang tumatawa, napaisip si Andrea. May point naman ng nanay niya. Sa kabila ng kaharutan niya, bakit parang hindi naman nagalit si Adrian? Kinabukasan, bumalik si Andrea sa opisina. Tahimik siyang naupo sa desk niya. Sinusubukan niya maging invisible sa harap ni Adrian. Ngunit hindi nagtagal. Lumapit to sa kanya. Miss Ramos, I need your help with something. Sabi ni Adrian. Seryoso ang tono. Yes po sir, ano pong kailangan ninyo? Tanong ni Andrea. Pilit na professional ang itsura. Can you join me for lunch? We'll discuss the next phase of the project. Natigilan si Andrea. Lunch? Kasama si Sir Adrian? Para sa project? Okay po sir. Good, let's go. Sagot ni Adrian sabay lakad papuntang elevator. Habang nasa elevator, tahimik lang si Andrea. Pero sa loob-loob niya, panay ang dasal. Andrea, huwag kang mag-isip ng kaharutan ngayon. Mag-behave ka. Pagdating nila sa isang restaurant sa tapat ng opisina, agad silang umupo. Habang naghihintay ng order, nagsimula nang mag-usap si Adrian at si Andrea. So, regarding the proposal, I need you to focus on the timeline. I noticed you're very organized. Sabi ni Adrian, kalmado at may tiwala. Thank you po sir. Sagot ni Andrea, medyo nahihiya. Habang nagtatalakay ng project, napansin ni Andrea kung gaanong kaseryoso si Adrian sa trabaho. Ngunit sa kabila ng pagiging professional nito, hindi niya mapigilang mapatingin sa mga mata nito. Miss Ramos, are you listening? Tanong ni Adrian. Yes po sir. Sorry po. Sagot niya. Mabilis na itinatago ang mga iniisip. Ngumiti si Adrian. Good. I need you to stay focused, okay? This is an important project. Yes po sir. I'll do my best. Sagot niya habang pinipilit na huwag tumitig ng matagal sa mukha ng boss niya. Sa huli, natapos ang lunch meeting nila na smooth. Habang pabalik na sa opisina, biglang nagsalita si Adrian. By the way, Andrea, sabi nito gamit ang first name niya. Po? Tanong niya, nagulat. You don't have to be so serious around me. Relax. Napangiti si Andrea. Pero sa loob-loob niya'y iba. Relax daw. Paano ako magre-relax kung ikaw ang kaharap ko? Pagbalik sa opisina matapos ang lunch meeting, hindi mapakali si Andrea sa kanyang desk. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Adrian bago sila maghiwalay. Relax? Bakit ang simple lang ng sinabi niya pero parang ang bigat ng dating? Hoy Andrea! Tawag ni Carla habang papalapit sa kanya. Kamusta naman yung lunch date niyo ni Sir Adrian? Date agad? Project discussion lang yun, Carla. Sagot ni Andrea. Pilit na binabawi ang pagkapula ng mukha niya. Sure ka. Kung makatingin siya sa'yo kanina bago kayo umalis, para bang may something talaga. Biro ni Carla. Wala. Tigilan mo nga ako, Carla. Baka mamaya marinig ka pa ng iba. Sagot ni Andrea. Pilit na pabulong pero halatang hindi siya mapakali. Tumawa si Carla at umupo sa tabi niya. Wey, nung pinag-usapan nyo, mukha kayatang inspired ngayon ha? Nagpigil ng tawa si Andrea. Carla, trabaho talagang pinag-uusapan namin. About dun sa timeline ng project. Okay, fine. Pero aminin mo na kinikilig ka ha? Hindi na sumagot si Andrea at itinuloy nila ang ginagawa niya. Pero sa loob-loob niya, totoo ang sinabi ni Carla. May kakaiba siyang nararamdaman habang magkasama sila ni Adrian kanina. Parang may spark kahit sa simpleng pag-uusap lang. Pag-uwi ni Andrea sa bahay, hindi pa rin siya mapakali. Nakaupo siya sa kama. Hawak niya ang cellphone. Naglalakad-lakad ang daliri sa screen na para bang iniisip kung dapat ba niyang i-text si Sir Adrian. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Baka isipin niyang clingy ako. Isa pa anong sasabihin ko?
Good night, sir. Thank you sa lunch. Ang awkward. Napabuntong hininga siya't itinapon ang sarili sa kama. Kahit anong pilit niyang iwaksi ang iniisip niya, bumabalik pa rin sa utak niya ang imahe ni Adrian. Kung paano ito ngumiti, kung paano ito tumingin sa kanya habang nagsasalita. Andrea, tigilan mo na yan. Trabaho lang to. Sabi niya ng malakas. Pero kinikilig pa rin siya kahit sa sarili niyang boses. Tumunog ang cellphone niya kaya't mabilis niya itong kinuha. Ngunit pagkakita sa screen, napangiti siya nang makita ang text mula kay Adrian. Thanks for your input earlier. It was very helpful. Have a good night, Andrea. Halos sumabog ang puso niya sa kilig. Text lang pero bakit ganito na lang epekto niya sa akin? Bulong niya. Nag-isip siya ng sagot pero natigil siya nang marinig ang boses ng nanay niya mula sa kabilang kwarto. Andrea, ano ba yung sigaw-sigaw mo dyan? Kinikilig-kilig ka na naman kay boss mo. Tanong ni Aling Minda, halatang nagnanais makisali. Nay, hindi po. Trabaho lang po. Sagot ni Andrea pero tinakpan niya ang mukha ng unan para itago ang ngiti niya. Kinabukasan sa opisina, nagpa siya si Andrea na mag-coffee break para mag-unwind. Habang nasa pantry, nakita niyang pumasok si Adrian na hawak ang kanyang mug. Good morning, Andrea. Bati ni Adrian. Good morning po, sir. Sagot ni Andrea. Napilit pinananatiling normal ang boses niya kahit kinakabahan. Coffee? Tanong ni Adrian habang inilalagay ang mug niya sa coffee machine. Opo, sir. Kailangan ko para magising. Sagot niya. Sinusubukang gawing kasywal ang usapan. Habang hinihintay nilang mapuno ang kanilang mga mug, biglang nagsalita si Adrian. By the way, you did well in yesterday's discussion. I'm impressed. Napalunok si Andrea. Thank you po, sir. I just did my part. Ngumiti si Adrian at tumingin sa kanya. You don't have to be so modest. You're good at what you do, Andrea. Nag-init ang mukha ni Andrea, kaya't mabilis niyang ininom ang kape kahit mainit pa ito. Thank you po ulit, sir. Natawa si Adrian sa reaksyon niya. Relax, Andrea. I already told you, right? No need to be nervous around me. Ngumiti si Adrian bago bumalik sa opisina niya. Habang si Andrea naman, nananatiling nakatayo sa pantry. Iniisip ang bawat sinabi ng boss niya. Pagbalik niya sa desk niya, agad siyang sinalubong ni Carla. Oh, ano na namang nangyari? Pula-pula mo? Tanong nito, halatang interesado. Wala, Carla. Nag-usap lang kami ni sir sa pantry. Sagot niya sabay hawak sa mukha. Talaga? Ano sabi niya? Wala, basta sabi niya relax lang daw ako. Sagot ni Andrea, pero hindi napigilang mapangiti. Hala, sabi na nga ba't may something talaga sa inyo eh. Tili ni Carla. Carla, trabaho lang to. Tumigil ka na nga. Sagot ni Andrea. Pero sa loob-loob niya, hindi niya maikakaila na may kilig siyang nararamdaman. Habang nagtatype sa computer, napaisip si Andrea. Bakit ba ang hirap pigilan ng kilig ko? Trabaho lang to, hindi ba? Pero kahit na anong pilit niyang sabihin sa sarili niya, alam niyang iba ang dating ni Adrian sa kanya. At sa tuwing magkasama sila, parang may spark na hindi niya maipaliwanag. Pagdating ng tanghali, napagpasyahan ni Andrea na mag-lunch kasama si Carla para naman mailabas niya ang nararamdaman niya. Pumunta sila sa isang malapit na karinderya at habang kumakain, agad nagtanong si Carla. Okay, spill it. Ano na namang nangyari sa'yo? At ang dreamy ng tingin mo habang nagtatrabaho kanina? Grabe ka naman, Carla. Di naman ako ganun. Sagot ni Andrea. Pilit na itinatago ang ngiti. Hoy, huwag ka nang magsinungaling. Kita ko yung ngiti mo habang tumitipa sa keyboard. Halata na yan. O ano, may sinabi na naman ba si Sir Adrian? Napabuntong hininga si Andrea, pero hindi na rin nakatiis. Okay, fine. Nagkausap kami kanina sa pantry, di ba? Yung sinabi ko sa'yo kanina. At? Ano sabi niya? Tanong ni Carla,
Sabik na sabik. Wala naman masyado. Sabi niya lang, I'm doing a good job at wag daw akong kabahan sa kanya. Ganun lang? Tanong ni Carla. Mukhang nadismaya. Parang kulang yan, Andrea. Wala bang halong landi? Ano ba, Carla? Trabaho nga lang talaga yun. Sagot ni Andrea pero namula ang pisngi niya. Trabaho lang daw pero bakit namumula ka? Biro ni Carla habang kumakain ng isang pirasong lumpiang Shanghai. Hindi ko nga alam eh. Basta kapag kausap ko si Sir Adrian parang... Napahinto si Andrea. Tila nag-iisip ng tamang salita. Parang? Tanong ni Carla. Hinihintay ang sagot niya. Parang iba. Sagot ni Andrea sabay takip ng mukha niya, gamit ang kamay. Ay naku Andrea, ang tindi ng tama mo kay Sir Adrian ha. Pero teka, sure ka bang wala siyang girlfriend o asawa? Tanong ni Carla, seryoso na ngayon. Wala naman akong nakikitang singsing sa daliri niya. At wala rin siyang nababanggit na may asawa o girlfriend siya. Pero hindi ko rin naman siya tinatanong ng personal na bagay no. Malay mo naman, single nga siya. At kung single siya, aba pagkakataon mo na yan, Day. Carla naman, hindi ko naman iniisip na may chance ako kay Sir eh. Sagot ni Andrea. Pero halata sa tono ng boses niya na umaasa pa rin siya kahit napapano. Alam mo Andrea, minsan kailangan mo ring maging matapang. Malay mo, type ka rin niya. Tumawa si Andrea. Pero sa loob-loob niya, parang gusto niyang maniwala sa sinasabi ni Carla. Pagbalik nila sa opisina pagkatapos ng lunch, agad bumalik si Andrea sa trabaho. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Adrian sa desk niya. May dalang ilang papeles. Miss Ramos, can you review these documents and send me your feedback by the end of the day? Tanong ni Adrian habang inaabot ang mga papeles. Yes po sir, I'll work on it now. Sagot ni Andrea, pilit na kalmado. Habang iniaabot niya ang mga papeles, hindi sinasadyang nagdikit ang mga kamay nila. Pareho silang napatingin sa isa't isa. At para kay Andrea, parang tumigil ang oras. Sorry, sabi ni Adrian. Mabilis na binawi ang kamay. Okay lang po sir, sagot ni Andrea. Itinatago ang kaba. Tumikhim si Adrian. Mukhang medyo nahiya na rin. Anyways, I'll wait for your feedback later. Thanks. Pag-alis ni Adrian, hindi mapakali si Andrea. Ano yun? Bakit parang ang big deal ng simpleng hawak lang? Agad siyang tinawagan ni Carla gamit ang office phone. Andrea, anong nangyari? Ba't parang namutla ka nang dumaan si Sir Adrian? Carla, hindi ko nga alam eh. Nagkasagi lang ang kamay namin tapos... Basta, ang weird ng feeling. Sagot niya. Halata ang kaba sa boses niya. Hala, grabe ka naman Andrea. Simpleng sagi lang parang nahulog ka na lalo. Tumigil ka na nga Carla. Pero kahit anong pilit niyang magpakalma, hindi niya maalis sa isip ang nangyari. Pag-uwi ni Andrea sa bahay, agad siyang kinulit ng nanay niya. Oh Andrea, kamusta naman ang boss mo? May bagong kaganapan ba? Nay, wag nga po kayong masyadong excited. Sagot ni Andrea pero halatang kinikilig. Ay naku anak, wala ka namang maitatago sa akin. Kita ko sa mukha mo na may something na naman. Sabi ni Aling Minda habang nagtitimpla ng kape. Kasi po Nay. Hindi na nakatiis si Andrea at ikinuwentong nangyari sa pantry at ang accidental touch nila ni Adrian. Hala, Andrea, simpleng hawak lang, kinikilig ka na. Anak, ang OA mo. Biro ni Aling Minda, pero halatang aliw na aliw. Kasi po Nay, hindi ko alam kung bakit ganitong nararamdaman ko eh. Para bang iba talaga kapag siyang kausap ko. Ngumiti si Aling Minda at umupo sa tabi niya. Alam mo anak, minsan talaga may mga tao na magpaparamdam sa iyo ng ganito. Pero tandaan mo, huwag kang masyadong paasa sa sarili mo, ha? Opo Nay,
Alam ko naman po na boss ko lang siya. Hindi ko naman iniisip na may chance talaga eh. Sagot ni Andrea. Ay naku Andrea, kung para sa'yo si Sir Adrian, mangyayari yan. Pero habang wala pang kasiguraduhan, mag-focus ka muna sa trabaho mo ha? Opo Nay, promise. Sagot ni Andrea sabay yakap sa nanay niya. Sa loob-loob ni Andrea, alam niyang mahirap pigilan ang nararamdaman niya. Pero susubukan niyang gawin ang payo ng nanay niya. Magfo-focus muna sa trabaho at hahayaan ng tadhana ang magtakda ng susunod na kabanata ng kwento nila ni Adrian. Isang umaga, pagdating ni Andrea sa opisina, hindi niya inaasahan ang pag-alala sa nangyari noong gabi bago matapos ang isang team dinner. Habang nakaupo sa kanyang desk, binabalikan niya ang eksena. Matapos ang inuman at masayang kwentuhan kasama ang buong team, napansin niyang siya na lang at si Adrian ang naiwan sa mesa. Parehas na silang medyo lasing pero nagawa pa rin Adrian na maging kalmado. Andrea, okay ka lang ba? Mukhang hindi ka sanay na uminom ah. Tanong ni Adrian habang nagbabayad ng bill. Oo naman sir, hindi naman ako lasing. Promise. Sagot niya pero ang totoo, nahihilo na siya. Nagdesisyon si Adrian hatid siya sa bahay para masigurong ligtas siya. Habang nasa kotse, hindi maiwasang magkausap sila tungkol sa personal na bagay. Sir, alam mo ba? Biglang sabi ni Andrea, halatang lasing na. Seryoso ang tao pero ang gwapo mong talaga. Natawa si Adrian pero halatang naiilang. Andrea, lasing ka na. You should rest. Hindi sir, totoo yan. Kung hindi ka boss, siguro crush kita. Dagdag niya habang hinihilig ang ulo sa upuan. Okay Andrea, enough na yan. Malapit na tayo sa bahay mo. Sabi ni Adrian pero may ngiti sa kanyang labi. Pagdating nila sa harap ng bahay niya, sinubukan ni Adrian alalayan si Andrea pababa ng kotse. Pero sa sobrang kalasingan, bigla siyang nadulas at napakapit kay Adrian na nauwi sa isang awkward pero nakakakilig na yakap. Sir, ang bango mo, sabi ni Andrea na parang walang pakialam. Okay Andrea, pasok na, magpahinga ka na, sabi ni Adrian habang pinipilit manatiling professional. Pero bago siya makaalis, biglang hinawakan ni Andrea ang braso niya at bumulong. Sir, kung sakasakaling walang rules na bawal ma-inlove sa'yo, baka ikaw na talaga. Natigilan si Adrian pero sa halip na magsalita, ngumiti lang siya. Good night Andrea, magpahinga ka na. Sa kasalukuyan, hindi mapakali si Andrea habang binabalikan ang mga sinabi niya. Napatingin siya sa pinto ng opisina ni Adrian at napaisip siya. Paano kaya siya ngayon? Naiilang din kaya siya sa akin? Biglang lumapit si Carla. Hoy Andrea, ano na naman ba yung mukha mo? May iniisip ka na naman ano? Wala, trabaho lang. Mabilis na sagot ni Andrea pero halata ang kanyang pamumula. Teka, kahapon ang tagal mo bago makauwi ah. Anong nangyari? Ba't kasama mo si Sir Adrian? Tanong ni Carla, sabik sa detalye. Carla, huwag kang maingay, sabi ni Andrea sabay takip sa bibig ng kaibigan. Hinatid niya lang ako kasi hindi ko na kayang umuwing mag-isa. At? Tanong ni Carla, mukhang hindi naniniwala. Wala bang nangyari? Simpleng hatid lang ba talaga yon? Wala, promise, sagot ni Andrea. Pero sa loob-loob niya, hindi niya maalis sa mga alaala ng sinabi niya kay Adrian. Maya-maya'y tinawag siya ni Adrian sa opisina nito para pag-usapan ng isang report. Miss Ramos, can I see you at my office? Tanong ni Adrian habang nakatayo sa may pintuan. Opo sir, sagot ni Andrea, halatang kinakabahan. Pagpasok niya sa opisina, hindi niya maiwasang maging awkward. Hala Andrea, relax ka lang. Act normal, sabi niya sa sarili. About the report, I need you to revise this part.
Sabi ni Adrian habang itinuturo ang isang seksyon. Okay po, sir. I'll work on it right away. Sagot niya. Pilit na iniiwas ang tingin. Tahimik na tumango si Adrian. Pero bago siya nakalabas ng opisina, biglang nagsalita ito. Andrea. Opo, sir? Tanong niya. Hindi sigurado kung anong sasabihin nito. About last night. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Andrea. Sir, sorry po kung may nasabi ako. Ngumiti si Adrian na tumingin diretso sa kanya. It's fine. Don't worry about it. But next time, maybe less alcohol? Namula si Andrea pero tumango na lang siya. Opo sir, noted po. Habang pabalik siya sa desk niya, halos sumabog ang puso niya sa kabat-kilig. Paano na to? Isang linggong lumipas mula nang magka-awkward na encounter sina Andrea at Adrian sa opisina. Tila hindi pa rin makalimutan ni Andrea ang mga nangyari noong huling team outing nila. At kahit pilitin niyang iwasan ang mga iniisip na senaryo sa kanyang utak, hindi pa rin siya makapag-concentrate. Isang gabi, matapos ang isang araw na trabaho, nagkataon na nagkita silang dalawa ni Adrian sa parking lot ng opisina. Si Andrea ay nagmamadaling papunta sa kanyang sasakyan, habang si Adrian naman ay papasok pa lang. Miss Ramos, tawag ni Adrian, sabay alok ng isang dokumento na kailangan niyang ipasa. I almost forgot to give you this. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi lang basta trabahong nasa isip ni Andrea. Habang hawak ni Adrian ang mga papeles at nagtugma ang kanilang mga mata, pakiramdam niya ay tila may ibang tensyon na namumuo sa pagitan nila. Parang may gusto siyang sabihin or baka naman may gusto siyang mangyari? Tanong ni Andrea sa sarili. Mabilis siyang nagpatuloy. Thanks sir. Sabay mabilis na pagsasara ng kotse pero hindi siya makaalis. Are you okay, Andrea? Tanong ni Adrian. Halata ang concern sa boses niya. Mukhang hindi ka okay today ah. Si Andrea na sa mga oras na yun ay abala sa pag-iisip. Nagbigay ng isang pilit na ngiti. Okay lang po sir. I'm just a little tired. Ngunit bago pa siya makaalis, hinawakan ni Adrian ang braso niya. Ano po yun sir? Tanong ni Andrea sabay lingon kay Adrian na may mga mata na puno ng tanong at tila may nararamdamang kakaiba. Hindi makapaniwala si Andrea sa nangyari. Sir? Tanong ni Andrea muli, ngunit ang tinig niya ay nanginginig na. Nagkatitigan silang dalawa at sa mga sumunod na saglit, hindi na nila kayang pigilan ang mga mata nilang nag-a-attract sa isa't isa. Andrea, pagbulong ni Adrian, sabay lapit na parang may sasabihin. I know this is not like us but I just want to make sure you're okay. Hindi na nakapaghintay pa si Andrea at parang nagkaroon ng lakas ng loob. Sir, I know I've been acting strange lately, but there's something I feel when I'm around you. Something that I can't control. Nagkatitigan silang dalawa. Hindi na nila kayang pigilan ang nararamdaman. Let's get this straight, Andrea. Sagot ni Adrian. Mas malalim at seryoso na ngayon. You're a wonderful person, but I don't want you to feel uncomfortable because of anything I do or say. Mabilis na kumabog ang puso ni Andrea. Sir, hindi po ako uncomfortable. Sagot niya. But I think I like you. Nagkagat-labi si Andrea. Pagkatapos sabihin yun kaya't bumaba ang tingin ni Adrian sa kanyang labi. I never wanted this to happen, Andrea. But sometimes, things are beyond our control. Damn, but I like you too. Bago pa makapag-react si Andrea, bigla siyang hinawakan ni Adrian sa kanyang mga balikat. Naguguluhan ka, Andrea, pero hindi ako. Wala nang ibang nasabi si Andrea kung hindi ang sagot na dahan-dahan niyang binigkas. Sir, anong ibig mong sabihin? Hinawakan ni Adrian ang pisngi ni Andrea at saka bumulong. I don't want to deny this anymore, Andrea. I like you so much. And I've fallen for you.
Sabi ni Adrian. Napalunok si Andrea. Pinagpapawisan na siya lalo na nang maramdaman ang labi ni Adrian sa kanyang tenga. Andrea, you make me crazy. Bulong ni Adrian. Oh my goodness! Gulat na sabi ni Andrea nang maramdaman niya ang kung ano sa kanyang hita. Sir, natuklaw ako ng malaki niyong alaga. Gulat na sabi ni Andrea. Ngumisi si Adrian. Gusto mo bang mas matuklaw ka lalo? Nanlaki ang mga mata ni Adrian at bumaba ang tingin ni Andrea doon. Masakit sir ang matuklaw. Be gentle. Ngisi ni Andrea at siyang humalik kay Adrian na tinugunan niya naman. Tuluyan na siyang natuklaw ng alaga ni Adrian. Ah, ang sakit niyang manuklaw. Daing ni Andrea. I told you, pero masasanay ka rin. Sasanayin kita. Bulong ni Adrian. At doon, sa kalagitnaan ng gabing yon, sa parking lot ng opisina, nangyari ang isang bagay na hindi nila parehong inaasahan. Kinabukasan, hindi pa rin makapaniwala si Andrea sa nangyari. Hindi niya alam kung anong klaseng relasyon ang meron siya ngayon kay Adrian. Nagising siyang masakit ang kanyang pagkababae. Grabe, hindi lang halikan ang ginawa naming dalawa kagabi. Grabe! Gulat na sabi ni Andrea. Higit pa ron at hanggang ngayon ang sakit pa rin. Habang nag-aayos ang sarili sa harap ng salamin, muling bumalik sa kanyang isipan ang mga huling sinabi ni Adrian. Pananagutan kita, Andrea, at hindi ko hahayaang makawala ka pa sa akin. Never, baby. Natuklaw na kita eh. Hindi siya makagalaw ng maayos sa opisina. Pinipilit niyang mag-focus sa trabaho. Ngunit ang bawat hakbang ni Adrian, ang bawat salita nito, at ang bawat galaw sa paligid niya ay tila tumitimo sa kanyang utak. Sa bawat sulyap niya kay Adrian, naiisip niyang nagbago ng lahat. Hindi na siya maaaring magpanggap na wala lang nangyari. Higit pa ron, si Andrea ay naguguluhan na kung saan ang relasyon nilang dalawa ay magtatagpo. Sa pagiging magkaibigan ba o sa isang bagong simula na hindi nila kayang kontrolin. Andrea, tawag ni Adrian na nakatayo sa kanyang harapan. Can we talk about last night? Napalunok si Andrea sa kaba. Sa kabila ng lahat ng nangyari noong gabing yon, hindi pa rin makapaniwala si Andrea na ang lahat ay nagbago. Ang relasyon nila ni Adrian, ang matigas niyang boss na walang halos pakialam sa mga personal na bagay, ay biglang napuno ng tanong at komplikasyon. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng office door ni Adrian. Halos nanginginig pa sa kaba. Tanging ang tunog ng kanyang mga sapatos ang naririnig sa malalim na katahimikan ng hallway. Nagpunta siya sa opisina ni Adrian nang hindi alam kung anong magiging kalalabasan ng kanilang pag-uusap. Bumukas ang pinto at tumambad sa kanya si Adrian. Nakatayo sa likod ng desk niya. Nakangiti siya ng konti pero may pagkaseryoso pa rin sa mga mata nito. Please Andrea, come in. Anya sabay turo sa upuan sa harap ng desk. Dahan-dahan siyang pumasok at umupo sa harapan ni Adrian. Iniwasan niyang tignan ang mga mata nito. Dahil pakiramdam niya ay parang may mga sikretong matatago ang bawat sulyap nito. Close your legs, baby. Ngisi ni Adrian. Namula si Andrea. About last night. Simula ni Adrian. I think we need to clear things up. Nagkatinginan silang dalawa. At napansin ni Andrea na seryoso si Adrian. Sir, Hindi malaman ni Andrea kung paano sisimulan ang pag-uusap. Sorry kung ako yung nag-udyok ng mga bagay na nangyari. I didn't expect it honestly. Kahit na gusto ko na may mangyari sa akin at matuklaw. I mean, pagak na natawa si Adrian. You don't have to apologize, Andrea. It's complicated. I've never done this with anyone in the office. I don't want things to get awkward between us. Me neither, sagot ni Andrea. At siya mismo ang hindi sigurado sa mga susunod na sasabihin. I don't know why it happened. Honestly, I wasn't thinking straight. Hindi ko iniisip na magiging ganito ang lahat.
Pasensya na po sir pero hindi ko pinagsisisihan ang nangyari. Gusto ko pang maulit. Ay, shucks talaga. Natawa si Adrian. Damn you, woman. Gusto ulit kitang tuklawin. Tara, sir. Napahalakhak na si Adrian. Tuwang-tuwa. But you don't have to be sorry for being honest, Andrea. Sabi ni Adrian. I think we both let the situation get out of hand because of emotions and alcohol. But it's important we figure out what happens next. Bigla siyang napabuntong hininga. But what do you mean by that, sir? Tanong ni Andrea. Naguguluhan pa rin. I just want you to know that last night, it was a mistake. We're both adults, and we know what we're doing. Sagot ni Adrian. But we can't let this affect our work. I'm still your boss, and you're still my employee. Nawala ang saya ni Andrea sa narinig. Napakagatlabi din siya at nasasaktan. So, we forget it happened? Tanong ni Andrea kahit na may halong kalituhan. We keep things professionally. Pero kung may nararamdaman tayo, we need to talk about it openly. Hindi ko gustong maging awkward tayo, lalo na sa trabaho. Muling nanlamig si Andrea. But how? Hindi ko alam kung paano magbabalik sa normal pagkatapos ng lahat ng nangyari. At saka, mistake, sir? Hindi madali, Andrea. But I believe we can work through this. Let's just focus on what we're good at, which is work. Tumango si Andrea at nagbigay ng malalim na hininga. Okay, sir. I understand. It's just so complicated. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Wala namang kasing madali sa ganitong sitwasyon, Andrea. Sagot ni Adrian. But we just have to take it one step at a time. But sir, mistaken sa'yo? Nagsisisi ka? Tanong ni Andrea. Natigilan si Adrian. Andrea. Alalang tawag ni Adrian. Nag-iwas ng tingin si Andrea. I understand, sir. It's okay. Mistake sa inyo eh. Masama ang loob ni Andrea na lumabas ng opisina. Inis na inis si Andrea. Bagamat hindi pa rin malinaw kung anong magiging epekto ng nangyari sa kanila. Alam niyang wala lang kay Adrian ang nangyari sa kanila. Buisit siya. Hindi na ako magpapatuklaw. Samantala, tinawanan naman ni Carla si Adrian. Magpinsan talaga silang dalawa. Lagot ka. Mukhang manunuyo ka talaga, no? Ang sira ulo mo. Anong mistake gustong gusto mo yung nangyari sa inyo? Baliw ka rin eh, no? Halakhak ni Carla. I'm too careless. Hindi ko na alam yung mga sinasabi ko. Patay ka talaga. Nasaktan na yun ngayon, no? Eh ikaw kasi. Nilinaw mo na ba sa kanyang mahal mo siya? I said that I like her. Napahalakhak si Carla. Ang bobo mo talaga. Iba ang like sa mahal. Naku, ewan ko sa'yo ah. After many years, heto na nga yung pagkakataon mo tapos hindi mo pa aayusin. Sabi ni Carla. Matagal nang gustong gusto ni Adrian si Andrea. Dahil ang totoo, magkaklase sila noon at hindi na nakaamin si Adrian. And until now, hindi siya makamove on kay Andrea hanggang sa tadhana na gumawa ng paraan para magkita sila. Naduduwag ka pa rin kasi hanggang ngayon. I don't want to hurt her. Baka masaktan ko siya eh. Eh sira ulo ka talaga. Bakit mo naman sasaktan? Panindigan mo siya dapat. Ewan ko sa'yo, Kas. Napabuntong hininga si Adrian. Nagsisisi siya sa mga sinabi kay Andrea. Ayoko siyang madaliin. Gusto kong mahulog din siya sa akin. Gusto ko mahal din niya ako. Pero ikaw ang lalong nahuhulog. Ay nako. Irap ni Carla. I won't deny that. Hanggang ngayon siya pa rin talaga. Ngiti ni Adrian. Ah, in love talaga. Tutuklawin mo ulit. Bati na kayo niyan. Sana may mabuo kami para wala nang kawala. Pinutok ko sa loob niya lahat eh. Tawa ni Adrian. Aba, sinigurado. Parehas na lamang silang natawa.
Naiintindihan ni Andrea ang sinasabi ni Adrian na magiging komplikado kung magkakaroon sila ng romantic involvement. Pero sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, may kung anong koneksyon sa kanilang dalawa. Hindi ko siya papansinin, pero kung susuyuin at tutuklawin niya ako, di marupok. Napapahagikik si Andrea. Isang linggong lumipas mula na mag-usap sila Andrea at Adrian tungkol sa nangyari. Professional ang dalawa sa opisina at mapapansin na iniiwasan ni Andrea si Adrian. Andrea, tawag ni Adrian. Po, magalang na tanong ni Andrea. Namumungay ang mga mata ni Adrian. How are you? Okay lang naman po, sir. Napapikit si Adrian. Don't call me that. Bakit naman po, sir? Sir naman kita. Lihim na napairap si Andrea. Stop calling me, sir. Baka matuklaw kita. Sang part na naman tayo, sir. Pigil tumawa si Adrian. Binabaliw niya na naman ako lalo. Sabi ni Adrian sa isipan. Sa kabila ng lahat, si Andrea ay nagpatuloy lang sa trabaho. Kahit na ang mga araw ay puno ng mga sulyap at hindi maipaliwanag ng mga damdamin tuwing magkakaroon sila ng pagkakataong magkasama. Minsan, nag-uusap sila tungkol sa proyekto at madalas silang magtawanan. Pero may mga pagkakataong nararamdaman ni Andrea ang pagdapo ng mga mata ni Adrian sa kanya. Isang araw, habang nagkakasama sila sa isang business lunch kasama ang ilang colleagues, nagkaroon ng pagkakataon na mag-isa silang mag-usap. Can we talk? Tanong ni Adrian pagkatapos nilang matapos sa pagkain. Nagulat si Andrea ngunit tumango. Opo, sir. Pumunta sila sa isang tahimik na sulok ng restaurant at nagsimula si Adrian. I know we agreed to keep things professional, but there's something that I can't ignore, Andrea. Napalunok si Andrea sabay tanaw kay Adrian. Ano po yun, sir? Tanong niya, halatang kinakabahan. I've been thinking about what happened, and I know that it was not a mistake. I'm sorry for telling na it was a mistake, kahit na gustong gusto ko rin naman. But I also know that there's something between us. I don't want to pretend it's not there. Saad ni Adrian na may seryosong tono. I care about you, Andrea. And I don't want to complicate things for us. But I can't help how I feel. Hindi agad nakasagot si Andrea. Alam niyang may nararamdaman din siya kay Adrian. Ngunit natatakot siya na baka maging mahirap ang lahat kung magtuloy-tuloy sila sa ganitong relasyon. I don't know what to say, sir. Sagot ni Andrea. I also feel something but I'm afraid. Afraid of what? Tanong ni Adrian. Afraid of ruining everything. Afraid of how complicated it might get. Sagot ni Andrea. Baka masira ang trabaho natin. Baka mawalan tayo ng respeto sa isa't isa. Lalo na sa'yo. Baka mawalan sila ng respeto sa'yo kapag nalaman nilang nakipagrelasyon ka sa isang empleyado. I understand that, Andrea. And that's why I want us to be careful. I don't want you to feel pressured. But I also don't want to pretend like nothing's happening between us. Tinitigan siya ni Andrea. May posibilidad ba talaga ang lahat ng ito? What if we take it slow? We figure this out, one step at a time. Dahan-dahanin natin, sir. Private relationship. Ganun. Low-key. Unless, ayaw mo? Umangat ang kilay ni Andrea. Tumango si Adrian. I agree. Let's take it slow. No rush. No expectations. Just let things unfold naturally. But Loki, baby, are you sure? Ayokong itago kita. Makapagsalita, kala mo naman may tayo na. Then, sagutin mo ko. Gawin mo akong boyfriend. Abay, manligaw muna, sir, no? Ano ka, chicks? Natawa si Adrian. Nakaramdam si Andrea ng konting ginhawa sa mga sinabi ni Adrian. Liligawan kita kung ganun. Totoo ang sinasabi kong gusto kita, Andrea. At sa pagkakataong to, liligawan kita. Wala ka nang magagawa.
Natigilan si Andrea. Adrian! Ngumisi si Adrian. Hindi na kita pakakawalan pa, Andrea. Matagal ko nang hinintay to. What do you mean? Kinuwento ni Adrian ang lahat. Gulat na gulat si Andrea. Aba? Crush na crush mo pala ako eh. Kaya papansin ka na agad first day ko pa lang. Hindi ko itatanggi yan. Kaya kahit na hindi ka pumayag na ligawan kita, gagawin ko pa rin yun. Sino naman ako para tumanggi? Kung gusto mo nga tayo na agad eh. No baby, manliligaw pa rin ako kahit tayo na. Nagtawanan silang dalawa at maraming pinag-usapan. Binalikan ang mga nakaraan noong nag-aaral pa sila. Hindi sila nagmamadali, bagaman alam na nila na hindi pa itong tamang panahon para magpakatotoo sa lahat ng aspeto ng kanilang nararamdaman. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa. Minsan, pagkatapos ng trabaho, magkasama silang magkakape. Nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay at nagtatawanan. Sa mga sandaling yon, nawawala ang lahat ng kaba at takot na nararamdaman nila sa isa't isa. Ang bawat saglit na magkasama sila ay nagiging espesyal at tila walang kahit na anong problema sa mundo. Isang araw, habang naglalakad sila sa isang park, pagkatapos ng isang araw na trabaho, nagsimula si Andrea ng isang seryosong tanong. Sir? Do you think we're making the right decision? Taking it slow. Tanong ni Andrea habang tinitignan ang mga dahong bumabagsak mula sa puno. Si Adrian ay ngumiti. I think so. We can't rush into something when we're not ready yet. But I know one thing. I don't wanna lose you, Andrea. Whether as a colleague or something more. Nakaramdam ng konting init sa puso si Andrea. I don't want to lose you either. Sagot niya. May ngiti sa labi. I'm glad you feel the same way, sabi ni Adrian. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa mga sandaling yon, pareho nilang naramdaman na hindi nila kayang itanggi ang mga nararamdaman nila sa isa't isa. Lumapit si Adrian kay Andrea. Niyakap niya ito mula sa likuran at saka isinubsob ang mukha sa kanyang leeg. I can't wait to marry you. Napaigtad si Andrea. Wait, anong marry? Kasal ha? Pagak na natawa si Andrea. Hindi mo ko pakakasalan, baby? Pakakasalan kita dyan kahit pa nga 10 beses eh. Andrea chuckled. Nagulat lang ako. Hindi ko kasi akalain na nasa isip mo pala yan. Gusto ko rin na magkaroon tayo ng baby. Sana may mabuo. Sabay haplos ni Adrian sa tiyan ni Andrea. Naku, kunwari ka pang tahimik at saka masungit. In love ka lang pala sa akin ng sobre. Natawa si Adrian. Hindi ko itatanggi kasi totoo naman. Kung hindi pa kita natuklaw. Shh! Ano ka ba? Namumulang saway ni Andrea kay Adrian at inilapit ang bibig sa tenga nito. Mamaya, tukulawan tayo ah. Nagtawanan silang dalawa. Habang lumilipas sa mga araw, mas nakikilala ni Andrea si Adrian. Hindi niya akalain na napakalambing, sweet at clingy nito. Halos ayaw niyang lumayo sa kanya na hinahayaan naman ni Andrea. Kasi gustong gusto niya rin naman. Tinotoo nga rin itong manliligaw siya. Punyeta ka! Akala ko pa naman! Inis na natatawa si Andrea matapos malaman kay Carla ang lahat na magpinsan pala sila ni Adrian. Sorry na girl. Si Adrian naman kasi may plano na i-close kita. Pero tunay ako sa inyo ah. Grabe, kinikilig nga ako sa inyong dalawa eh. Buti natuklaw ko. Tawa ni Carla. Umirap naman si Andrea. Matapos ang 1 linggo ng patuloy na pag-aalaga ni Adrian kay Andrea, hindi na nakayanan ni Andrea na wag magtanong. Hindi lang siya basta boss. Ang paraan ng pagiging malambing ni Adrian at ang patuloy na pagnanais niyang alagaan siya ay nagbigay lalo ng damdamin kay Andrea. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho,
Niyaya ni Andrea si Adrian na mag-coffee sa isang maliit na cafe sa tabi ng office building. "Sir, may gusto akong itanong," sabi ni Andrea nung magkasama na silang umupo sa isang tahimik na kanto ng cafe. Tumingin si Adrian sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. "Ano yun, baby?" "Bakit ka ba ganun? Parang lagi kang nandyan para alagaan ako. Pati na rin yung mga maliliit na bagay. I mean, hindi ba't awkward sa'yo? Pinag-uusapan na rin kasi tayo ng mga empleyado mo." Tanong ni Andrea. Hindi maiwasang magtaka. Sumandal si Adrian sa kanyang upuan. Tinitigan si Andrea ng matagal. Matapos ang ilang saglit na katahimikan, ngumiti siya sabay tugon. "Hindi ko kayang makita kang maghirap, Andrea. Kasi I care about you. Hindi ko lang kayang maging boss mo. Mas gusto ko kasing maging andyan sa tabi mo. I want to make sure you're okay. At saka wala na akong pakialam sa kanila, baby. Ang mahalaga sa akin ay makasama ka." Nagulat si Andrea sa sagot ni Adrian. "I don't know if I should be saying this," dagdag ni Adrian. "But you've been making my days a lot better, Andrea. I want you to know that." Muling nanlamig si Andrea at hindi makapaniwala sa mga sinasabi ni Adrian. I didn't know you felt that way, sir," sagot ni Andrea. Ang boses niya ay puno ng pag-aalangan. "I do. And I think I'm starting to realize that I might want more than this, baby. I know that I'm courting you, and I hope you feel that I'm serious on you," sagot ni Adrian. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Nagkatinginan silang dalawa. "I think I want more too, Adrian," sagot ni Andrea. "What do you mean, baby?" Napangiti si Andrea. "Nitong mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, naguguluhan ako eh." Bago pa makapagsalita si Adrian, dahan-dahang inilapit ni Andrea ang kanyang sarili kay Adrian. At ang bawat sulyap nila ay naglalaman ng pangako na hindi pa nila kayang ipaliwanag. Ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang relasyon na puno ng pag-aalaga, pagmamahal at pag-iingat. Matapos ang gabi ng matamis na pag-uusap nila ni Adrian, naramdaman ni Andrea na may mga bagay na hindi kayang balikan. Ang mga alalahanin at tanong na matagal na niyang iniiwasan ay muling nagbalik. At ngayon, si Adrian, sa kanyang mga malambing na salita at gawa ay parang nagsisilbing tila gabay para sa mga hindi pa nasasagot na tanong sa puso niya. Isang linggo pagkatapos ng kanilang tahimik na pag-uusap sa cafe, nagsimula na silang magtulungan hindi lang sa trabaho, kung hindi pati na rin sa mga personal na aspeto ng buhay ni Andrea. Si Adrian, sa kanyang pagiging maasikaso ay palaging nagiging unang tao na nagbibigay ng tulong at suporta kay Andrea sa mga simpleng bagay. Mula sa mga emails hanggang sa mga deadlines at pati na rin sa mga simpleng tanong na hindi na niya kailangang itanong. Isang araw, habang magkasama sila sa opisina at nagtatrabaho sa isang malaking proyekto, hindi napansin ni Andrea ang oras na mabilis na lumipas. Pagkatapos ng ilang oras na pagtutulungan, natapos nilang project presentation na maghahatid ng magandang resulta para sa kumpanya. "Nakakatuwa, natapos na rin," sabi ni Andrea. Medyo pagod ngunit masaya sa kanilang natapos na proyekto. "Good job, Andrea," puri ni Adrian at parang hindi napigilan ang ngiti sa labi niya. "You did a great job. I'm proud of you." Napalunok si Andrea sa sinabi ni Adrian. At kahit na simple lang ang tono ng kanyang boss, may kakaibang init na dumapo sa puso niya. Isang araw pa lang mula nang matapos ang kanilang presentation, at si Adrian ay nagiging mas malambing, mas supportive sa kanya. "Thank you, sir," sagot ni Andrea, hindi makapaniwala sa magandang feedback mula sa kanya. "I couldn't have done it without your help." Si Adrian na tumayo mula sa kanyang upuan ay naglakad papunta kay Andrea na para bang may isang hindi masabi na nararamdaman. "Walang anuman, Andrea," sabi ni Adrian sabay hawak sa balikat ni Andrea. "Sobrang galing mo.
Hindi ko kayang i-commend ka ng mas malakas pa. Sabay tingin sa mga mata ni Andrea na may ngiti na hindi maipaliwanag. Hindi makatingin si Andrea sa kanya ng diretsyo. May isang hindi komportableng pakiramdam na bumangon sa kanyang dibdib. Muling bumalik ang mga tanong sa kanyang isipan. Bakit ganito? Bakit parang may mas malalim na koneksyon na nangyayari sa pagitan nila? Habang nasa gitna ng pag-aalala, isang simpleng galak ang lumabas mula kay Adrian at bigla na lang niyang hinawakan ang kamay ni Andrea. Minsan, gusto ko lang maisip mo na hindi ko lang ikaw iniisip bilang empleyado ko. Andrea. Anya, ang boses ni Adrian ay puno ng kaseryosohan at malasakit. I care about you more than you know. Tila ba nag-iba ang timpla ng paligid at ang kanyang mga palad ay nagmistulang mainit habang hawak-hawak ni Adrian ang kanyang kamay. Ang simpleng kontak na yun ay nagdulot ng kakaibang sensasyon kay Andrea. Parang may tinatago silang nararamdaman na hindi pa nila kayang sabay na tanggapin. Hindi pa rin nakatingin si Andrea at nagtakip siya ng konti sa mukha gamit ang kanyang libreng kamay. Sir, huwag po kayong mag-alala. Okay lang po ako, sabi ni Andrea na tila nauurong sa nararamdaman. Ngunit si Adrian, hindi na tinanggal ang kanyang kamay sa balikat ni Andrea, ay hindi tumigil sa pagpapakita ng malasakit. No, I'm serious. I don't know what's happening between us. But I can't pretend that I'm not feeling something for you. His voice dropped, and he looked straight Andreas into his eyes. His gaze soft but full of meaning. I think I'm falling for you, Andrea. Napalunok si Andrea, at ang mga matay naglalaman ng pag-aalinlangan. Hindi siya sigurado kung dapat bang tumugon. Wala pa siya sa punto ng pagiging handa na tanggapin ang isang bagay na ganito. Ngunit ang init na dumarating mula kay Adrian ay hindi matitinag. Adrian! Nagsimula si Andrea. Ngunit ang mga salitang hindi niya matumbok ay parang nauurong sa dila niya. Hindi niya alam kung ano bang tamang sagot ang bibigkasin. Ang mga nararamdaman na nais niyang itago ay unti-unting nagbabalik. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi niya kayang magtago pa. Shh! Pinatigil siya ni Adrian sa pamamagitan ng dahan-dahang paghawak sa kanyang mga daliri. Hindi ko na kayang magpanggap pa. Hindi ko na kayang magtago ng nararamdaman ko para sa iyo. At sa mga salitang yon, tila nagbukas ang lahat ng mga tanong at nararamdaman ni Andrea. Nagdulot ito ng isang tensyon na matagal na niyang inaasahan, ngunit hindi niya kayang aminin. Sa kabila ng lahat ng nararamdaman, hindi pa rin sigurado si Andrea kung handa siya sa ganitong relasyon. Kung handa na siyang sumubok sa isang bagay na hindi pa niya tiyak. Ngunit si Adrian, hindi pa rin tumitigil sa pagiging malambing at maalaga, ay nagbigay sa kanya ng isang senyalis ng pagsubok na magpatuloy. Isang linggo mula nang magkaaminan sila ni Andrea at Adrian, tila na pagdaanan na nila ang mga pinakamatinding pagsubok sa kanilang relasyon. Ang pagiging boss at empleyado ay tila hindi naging hadlang sa kung ano ang unti-unting namumuong koneksyon sa pagitan nila. Ngunit may mga oras na naguguluhan pa rin si Andrea. Tulad ng nangyari sa isang gabing yun, habang nagkakasama sila sa isang dinner meeting para sa mga updates ng kumpanya. Si Adrian na karaniwang seryoso at nakatutok sa trabaho, ay tila nagbabalik na naman sa pagiging maalaga at malambing kay Andrea. Habang iniiska nila ang mga reports at nag-uusap tungkol sa mga susunod na hakbang, hindi maiwasang magka-eye lock silang dalawa. At ang mga mata ni Adrian ay puno ng hindi mabigkas na emosyon. Andrea, I know this might be unexpected. Sinimula ni Adrian. Ang boses niya ay tila may kabigatan. Pero I can't deny it anymore. I really care about you. And I think we both deserve a chance to explore this. Napalunok si Andrea. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Mula nang magsimula sila ng trabaho sa kumpanya, palaging si Adrian ang kanyang tinuturing na modelong boss. Matalino, mahusay, at may malasakit. Ngunit sa mga nakaraang linggo, ang kanyang malasakit ay naging isang bagay na higit pa sa simple.
Hindi na niya kaya pang itanggi. Ang mga nararamdaman niya para kay Adrian ay unti-unti nang lumalalim. At hindi na niya kayang baliwalain ang mga sensasyong yon. Adrian! Sagot ni Andrea. At agad niyang nilapitan si Adrian. Alam mo, hindi ko nga rin alam kung paano ko ito ipapaliwanag eh. Pero I feel the same way. Ang mga mata ni Andrea ay puno ng mga hindi nasabi. Ngunit isang bagay ang sigurado. Handa na siyang tanggapin ang nararamdaman niya para kay Adrian. Bigla, parang isang mabigat na load ang naalis sa dibdib ni Adrian. Are you sure? Tanong ni Adrian na medyo nag-aalangan pa rin ngunit makikita ang saya sa mga mata nito. Oo, sigurado ako. Hindi ko na kayang iwasan pa. Sagot ni Andrea sabay hawak sa kamay ni Adrian na hindi na niya itinanggi. I care about you more than I thought I would. Nang matutunan nilang magbukas sa isa't isa, nagsimula silang makaramdam ng kalayaan. Kalayaan mula sa mga takot at pag-aalangan. Si Adrian na hindi na nagsasawang magpakita ng malasakit ay patuloy na nagpakita ng kanyang mga nararamdaman sa pinakamaliliit na paraan. Mula sa simpleng pagbibigay ng mga supportive na salita hanggang sa mga galak na nagmumula sa pagkakaroon ng isang tapat na partner. At si Andrea na hindi natakot sa mga hindi inaasahang pangyayari ay nagsimulang tanggapin ang bagong simula nilang dalawa. Isang taon na ang nakalipas mula nang magdesisyon sila Andrea at Adrian na magsimula ng bagong chapter sa kanilang relasyon. Bagamat nagkaroon pa rin sila ng mga pagsubok, mas naging matatag sila sa isa't isa. Isang gabi, habang nagdi-dinner sila sa kanilang paboritong restaurant, tinanong ni Adrian si Andrea tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Andrea, I think this year has been amazing to us. I wanna ask you something. Sabi ni Adrian. Ang boses niya ay seryoso. Ano pong tanong mo, sir? Tanong ni Andrea. Ang mata niya ay puno ng kuryosidad. Would you like to take the next step? Tanong ni Adrian habang hawak ang kamay ni Andrea. I don't want this to be just about work or convenience. I want us to really build something. A future together. Naramdaman ni Andrea ang mga tinig na nagmumula sa kanyang puso. Ang simpleng tanong na yon, puno ng pagnanasa at pangarap ay naging isang simula ng bagong yugto ng kanilang relasyon. Isang pagnanasa na tumatanaw sa hinaharap. Adrian, I think I'm ready. Sagot ni Andrea sabay ngiti. Let's take the next step together. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi na nila kailangang magsalita pa. Ang mga damdamin nila ay naipahayag na sa bawat sulyap at bawat galak na nararamdaman nila sa loob ng taon. Ang kanilang pagmamahalan ay lumago mula sa pagiging magkaibigan at magkatrabaho hanggang sa pagbuo ng isang bagong simula para sa kanilang dalawa. Mula sa simpleng hakbang hanggang sa mga malalaking desisyon, alam nilang magsisimula na sila ng bagong chapter. Hindi bilang boss at empleyado, kung hindi bilang magka-partner na handang magsama sa lahat ng aspeto ng buhay. Wakas!